So, tuloy tayo sa ating aralin at ang ating aralin ngayon ay may pamagat na ang ikapitong sulat ng ating Panginoon Kristo sa pitong iglesia sa Asia. Sa Asia Minor ang tinutukoy rito. At ngayon naman, ito na nga yung huling sulat. Ikapito na kasi sa pitong iglesia. At sa pagkakataong ito, ang sulat ng Panginoon Kristo sa iglesia sa Laodicea. So, pag-aralan po natin mga kapatid, ang version ng Biblia na ating gagamitin ay ang bagong ang Biblia at ang New American Standard Bible sa English. Liban na kung may iba pang babanggitin. So, ang sulat ng Panginoon Kristo sa iglesia sa Laodicea, ito ang tinagurian ng maraming mga Bible scholars na ang iglesyang mapagkatiwala at mapagbigay lugod sa sarili. Parang makasarili, no? Yung kanilang pagtitiwala ay nakalagak sa kanilang sarili at hindi sa Panginoon. At ang nabibigyan nila ng kaluguran nun ay hindi ang Panginoon, kundi ang kanilang sarili. Para bagang lumalabas dito na hindi na nila, parang dahil sa kanilang mga blessings, sa kanilang mga taglay-taglay na mga material blessings ang tinutukoy ko, yung kanilang magandang kalagayan sa material, ay nakakalimutan nila na sila'y dapat hindi doon nagtitiwala, kundi sa Panginoong Hesukristo. Yan po makikita natin. Isang aral na makikita natin dyan. Yan ayon sa mga Bible scholars. Bakit ba nila nasabi yan? Tingnan natin mga kapatid. Ito na ang ikasampung lesson natin sa Revelation. At yung kung hindi ninyo nasubaybayan mga kapatid, yung ibang mga lesson number 1 to 9, ay ilalagay po natin ang links mamaya pagkatapos ng service nito sa description ng ating broadcast nito. Yung links niya sa Facebook at ganoon din ang links sa YouTube. Ngayon, ang coverage natin nga ng sulat na yan ay ang Apokalipsis Kapitulo 3, talatang 14 hanggang 22. Basahin po natin lahat yan, mga kapatid, bilang pasimula upang magkaroon tayo ng bird's eye view tungkol sa nilalaman ng sulat ng ating Panginoong Kristo. Ito po, mga kapatid. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng amen, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Alam ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga, at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-abag, maralita, bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang wag mahayag ang iyong kahiyahiyang kaubaran at ng pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw ngay magsikap at magsising. Makinig ka. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay pagkakalooban ko na umupong kasama ko sa aking trono. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang trono. Ang may pakinig ay makinig o ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Yang huling talatang yan mga kapatid, yan ang nagpapatunay na kahit hindi tayong sinusulatan ng Panginoon Kristo, diyan sa sulat na yan ay kasama tayo sa dapat na matuto sa mga mensahe na nilalaman ng sulat na yan sapagkat tayo may pandinig upang ipakinig. At ang sabi dyan, meron tayong pandinig, makinig tayo sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So pag-aralan po natin, mga kapatid, ang mensahe dito sa sulat ng Panginoon Kristo sa iglesia sa Laodicea. Ang Laodicea, mga kapatid, historical background muna, yung sitwasyon ng Laodicea nung panahon na isinulat ito ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ni Apostol Juan noong 94 to 96 AD. Ano ba ang kanilang kalagayan sang-ayon sa kasaysayan na may kaugnayan sa sulat ng Panginoong Kristo? So, ang Laodicea, mga kapatid, nung unang panahon na yan, ay isang mayaman na lungsod. Number 1 na katangian yan, mayaman na lungsod.
at tanyag sa pagkakaroon o sentro ng pagbabangko. Sentro sila ng pagbabangko. Sa yaman nila nung 60 AD, nung magiba ang lungsod dahil sa malakas na lindol, tinanggihan nila ang tulong ng central government nila. Yung Roma, yung Roman Empire, tinanggihan nila ang tulong ng Roman Empire na pinansyal na inaalok sa kanila para muling maitatag ang kanilang lungsod. At dahil kanilang kayang itatag noon ang kanilang lungsod kahit nagiba yun sa pamamagitan ng lindol dahil mayaman nga sila. So, bukod yan sa nagpapayaman sa kanila dyan, bukod sa pagbabangko, ay yung gawaan ng mga damit. Tanyag sila sa industriya ng paggawa ng malalambot at itim, take note, itim na balabal. No? Yun ang sang-ayon sa kasaysayan. At tanyag din sila sa kanilang pamahid na gamot sa mata. Yung pamahid sa mata na naimbento nilang gamot doon. Sa larangan ng medisina, mga kapatid, ang Laodicea ay tanyag sa ganyan, sa pampahid sa mata, o gamot sa pampahid sa mata. Yung kanilang pangunahing Diyos-Diyusan na sinasamba sa Laodicea na Virgin God kung tawagin, na ang pangalan ay Menkaru, yung pangalan ng Diyos-Diyusan nila, mula sa mga templo nito dyan sa Laodicea, ay umusbong o lumitaw ang mga tanyag na paaralan ng medisina. Katunayan, 2 manggagamot ng Laodicea ay naging sikat na anupat ang kanilang mga pangalan ay inukit doon sa mga salapi ng lungsod. Ang mga industriyang yan, mga kapatid, kung mapapansin ninyo, ay nabanggit ng ating Panginoon Kristo, yung kanilang salapi, balabal, pampahid sa mata. May merong kaugnayan sa sulat ng Panginoon Kristo. So yan, tungkol sa kayamanan ng lungsod. Kaya marahil siguro tinawag ng mga Bible scholars na mapagkatiwala sa sarili. Kasi lumalabas sa sulat ay hindi sila gaanong nagtitiwala sa Panginoon Kristo. Ang kanilang pagtitiwala ay sa kayamanan nila. Makikita po natin mamaya yan. At ang ikalawang katotohanan sa kasaysayan ng may kaugnayan sa sulat ng Panginoon Kristo doon sa kalagayan ng Laodicea ng mga panahon na yon ay yung kanilang pinagkukunan ng tubig. Ang kanilang pinagkukunan ng tubig ay galing pa sa Colossus, sa malapit sa kanilang lungsod, no? Yung Colossus at yung Hierapolis. At mula roon, milya-milya, naglalakbay ang tubig. Paano naglalakbay yun? Dahil sa yaman nila, nakagawa sila ng tubo sa ilalim ng lupa na kung tawagin ay aqueduct. Aqueduct. Wala pa may nilad nung araw, no? At kung papansinin ninyo, meron bang ganyan sa panahon natin ngayon? Meron. Ang nakikita natin dyan, sa panahon natin ngayon, yung mga ginagamitan ng ganyan, yung mga kanal na mga waste, in sewerage, no? Ibig sabihin, mga dumi ang dumadalo dyan sa panahon natin ngayon. At noong panahon na yan, ang intention nila gawing patubig yan para mainuman. Kaya lang, ang lumabas yan sa haba ng biniyae ng tubig at sa mga materyales na ginagamit noon, kapag dumarating sa kanila ang tubig na galing sa Colossus at Hierapolis, ay iba na ang lasa. Hindi na maganda ang lasa. Hindi na mainit, hindi rin malamig, hindi rin maligamgam, kundi malahininga. Maaring tawagin ng iba maligamgam, pero hindi lang maligamgam kundi isang ayon sa mga historian, nakasusukhang inumin. Siguro, na lang yan, panlaban na lang, o kailangan pakuluan mo ng pakuluan, no? Para ligtas kapag ininom mo yan. So, ganyan ang kanilang patubig. Nabanggit natin yan sabagat may kaugnayan yan sa sulat ng ating Panginoon Kristo na pag-aaralan po natin. Ngayon, mga kapatid, ang Laodicea, no? Wala kang mababasa na sulat sa Laodicea na mababasa natin. Bagamat nabanggit yun ni Apostol Pablo. Ang Laodicea, mga kapatid, ay ang iglesyang yan ay sinasampantahan ng mga Bible scholars ay umusbong yan, yung church dyan, bilang bahagi ng naging resulta ng pangangaral ni Apostol Pablo mula doon sa Epeso. Kung titingnan natin sa Gawa 1910, 30 years ago, bago isinulat tong Revelation, ay ito yung pangyayari. Nabasa na natin nung araw to sa mga activities ni Apostol Pablo sa kanyang mga missionary journey. Nung si Pablo ay nasa Epeso, sabi nito, at ito yung nagpatuloy sa loob ng 2 taon. Ano yung nagpatuloy? Yung pangangaral
ni Apostol Pablo doon sa Efeso. 2 years. Actually, nabot siya ng 3 years doon. Kaya lahat ng mga naninirahan sa Asia ay nakarinig ng salita ng Panginoon. At ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Lahat daw na naninirahan sa Asia, nakarinig ng salita ng Panginoon. Asia, tinutukoy dyan, Asia Minor. Kasama dyan ang Laodicea. Katunayan, ay lumilitaw ay meron sulat si Apostol Pablo sa Laodicea at sa Colosas. Alam natin, sa Colosas may sulat siya. Mababasa natin sa Colosas 4:16 ang sulat ni Apostol Pablo sa Laodicea. Kaya lang, yung sulat nito mga kapatid, yan tinatawag ng mga scholars na the lost epistle o yung nawawalan sulat ni Pablo. Kasi sabi niya rito at kapag nabasa na ang sulat na ito sa inyo, ay ipabasa rin ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. So nagkaroon ng kung may sulat si Pablo na galing sa Laodicea, kailangan wala na hindi na preserve yun. Pero makikita natin dito at ilang mga talata na hindi na natin babasahin sa sulat ni Apostol Pablo na meron siyang kaugnayan somehow doon sa mga Kristiyano sa Laodicea 30 years ago o 30 years before na may sulat ng Revelation. Kaya nga, dahil kumalat nga ang gospel mula sa Efeso, kumalat sa Asia Minor, kasama ron yung Laodicea, kasama yung Colossus at yung Hierapolis na pinanggagalingan ng tubig ng mga taga-Laodicea. So yun po mga kapatid, merong relasyon din si Pablo kaya sa pamamagitan ng sulat sa mga Kristiyano sa Laodicea. So pag-aralan po natin mga kapatid, isa-isa yung binasa nating mga talata sa Revelation, yung tungkol sa sulat ng ating Panginoon Kristo sa iglesia sa Laodicea. Yung unang talatang binasa natin kanina, ang sabi nito, at sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo. Palaging ganyan di ba? Sa bawat churches, inuuna palagi ang ganyang pattern ng pagsulat ng Panginoon Kristo. Naka-address yan sa mga anghel o sa anghel ng iglesia na sinusulatan. Anghel, yan yung napag-aralan na natin, yung namamahala doon sa church na yon. Ang sabi nito, ang mga bagay nito ay sinasabi ng amen. Palaging ganun din ang starting sa mga sulat. Nag-introduction, inintroduce ni Kristo ang kanyang sarili doon sa kanyang sinusulatan. At ang pag-introduce niya sa kanyang sarili rito, ang sabi, ang mga bagay nito ay sinasabi ng amen, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. So dito makikita natin na may tatlong katangian ng Panginoon Kristo ang kanyang nabanggit dito. Ano-ano yon? Amen, saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Yan ang ating Panginoon Kristo. Pag-aralan po natin, isa-isa yan mga kapatid. Ano ba ang maaring makuha natin nung sabihin ng Panginoon Kristo na siya yung sinasabi na amen? Amen ang tawag sa kanya. Yung salitang amen, mga kapatid, ay galing sa wikang Grego. Pagkakasulat niya sa wikang Grego, ang amen ay galing pala sa wikang Hebreo. Yung pagkakasulat ng amen na yan. Kung mapapasin ninyo yung reference na H543, ibig sabihin na H, Hebrew, galing yan sa Hebrew origin. Nang ibig sabihin sa Hebrew, properly firm, that is figuratively trustworthy, adverbially, surely, after often as interjection, so be it. Amen, verily. Yung mga gamit yan, trustworthy. Ibig sabihin, pagkakatiwalaan. Sa Tagalogan, sabi, sa pinagmulang Hebreo, maayos na matatag, properly firm. Yung sa matalinghaga, mapagkakatiwalaan, trustworthy. At sa pang-abay, adverbially, surely, panigurado, ibig sabihin. Sigurado, pag sinabing amen. Madalas bilang pagsasalita, so be it, o ganun din. Parang siya nawa, amen, katotohanan, verily. Madalas sabihin ng Panginoon Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, lahat ng nanggagaling sa ating Panginoon Kristo ay totoo. Totoong totoo. Kaya nasasabi ang mga salitang amen. No? At si Kristo mismo ay tinawag na amen.
na nakakapit yan sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, siya ang katotohanan, di ba? Sabi niya sa mga pagtuturo niya. At alam niyo ba mga kapatid, sa matandang tipan, ang salitang amen kapag ginagamit yan bilang personal na pantukoy, ito ay tumutukoy sa amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung mapapansinin niyo, H543, yung reference niyan sa Hebrew. Punta tayo sa Hebrew Bible, sa Old Testament. Tingnan po natin, pansinin niyo yan, H543. Magagamit yan dito sa Isaiah 65:16 sa Old Testament na ang tinutukoy ay ang amang Diyos. Pansinin niyo yung mga naka-highlight na green of truth, H543. Ang sabi nito, that he who blesseth himself in the earth shall bless himself in the God of truth. Yung truth dyan H543. Katulad yung amen nga ang ibig sabihin. And he that sweareth in the earth shall swear by the God of truth. H543. Amen. Di ba? Sa letra por letra, kung isasalin natin sa Tagalog yan, yung pagkakasali sa Tagalog ng talatang yan, sa ang bago ang Biblia, tingnan ninyo, siningitan ko ng salitang amen. Dahil ang ibig sabihin ng H543, amen nga. Katotohanan, di ba? Upang siya na nagpapala sa sarili sa pamamagitan ng Diyos ng amen. Sa akin na lang yung Diyos ng amen. O yung amen. No? Ang nakasulat sa abab, Diyos ng katotohanan. Sabi nito, dali natin basa, ay magpapala. At siyang sumusumpa sa lupa sa pangalan ng Diyos ng katotohanan, Diyos ng amen. Nakita niyo bakit ko siningit yung amen? Para mabigyan lang ng diin sa inyo mga kapatid na ang pagpersonal na tinutukoy yung salitang amen sa Old Testament, ang amang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang tinutukoy. Pero dito sa Revelation ay sinabi ng Panginoon Kristo, siya ang amen. Hindi naman ibig sabihin na siya yung ama. Hindi ibig sabihin ganun. Kundi nakita natin sa marami natin pag-aaral ng salita ng Diyos na yung mga katangian ng Diyos Ama ay nandun din sa ating Panginoon Kristo. So, amen po ba mga kapatid? Madalas nating madinig yan. Yung salitang amen po ba mga kapatid? Madalas nating marinig yan na itinatanong ng ilang nangungusap sa pulpito, mga ministro, ang ilang mga leaders, mga pastor at ibang mga tagapagsalita. Di ba? Madalas sabihin, amen o ba? May amen o ba? Di ba? Pag live yung pero bihira natin magamit yan. Sapagkat alam nyo, kung minsan nagkakamali ang ilan dahil ginagamit nila ito sa mga ganitong pagtatanong para gamitin lang yung salitang amen. Yung pagtatanong, amen o ba? Parang ginagamit nila yung bilang pang takip doon sa mga patlang na mga pananalita. Ang ibig ko sabihin parang nagiging mannerism na lang. Nagiging ugali na lang na tanong ng tanong na amen o ba? Amen o ba? Kapag inaantok yung mga kapatid, amen o ba? Para masigurong gising yung mga kapatid. Hindi ganun ang paggamit. Kung minsan nagagamit yan sa mga tanong na nabusog ba tayo mga kapatid? Amen o ba mga kapatid? Di ba? Mababaw, hindi ganun kababaw ang paggamit ng salitang amen. Sa Biblia nga, sabi, si Kristo, ang tawag sa kanya, siya yung amen. Sa mga paggamit ng Biblia ng salitang amen, ay mapapansin natin na ito ay ginagamit matapos na mabanggit ang isang solemn o banal na pangungusap. Sa pagsasaliksik sa bagong ang Biblia sa Tagalog, ang salitang amen ay 58 na beses na nagamit sa buong Biblia mula Genesis hanggang Revelation. At makikita natin, kaugnay sa paggamit niyan, makikita natin yan ginagamit sa matitibay, matatatag, at malalalim na paniniwala, mga matitigas na pangungusap sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi yung lahat na lang amen, amen. Di ba? Pag sinabi natin amen, ibig sabihin, totoong-totoo yun, na hindi mapapasubilian. At yun medyo may solemnity. Solemnity ang pagkakagamit. Katulad dito sa ikalawang Korinto 1:20, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya ay oo. Ibig sabihin, sigurado kasi. Kaya lahat ng pangako ng Diyos sa Kanya ay oo. Kaya't sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Nakita niyo yung paggamit ng salitang amen dyan. Nababanggit na sasambit nila Apostol Pablo
ang salitang amen sa kaluluwalhati ng Diyos. Bakit? No? Sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos, para sa Diyos, lahat ng mga pangako niya, siguradong sigurado yan. So yun po mga kapatid, si Kristo ang sinasabi na amen. So yun ang nakita natin na katotohanan tungkol dyan. Amen ang ating Panginoon Kristo. Ang Panginoon Kristo ay tinatawag na amen. Ibig sabihin ang lahat ng mga pangako ng Diyos na inihayag ng Panginoon Kristo, ang lahat ng mga sinalita ng Panginoon Kristo, lahat ng mga sinabi niya, pangako man o babala, ay siguradong matutupad. Ang mga pangakong ito ay kumpirmado, establisado, at sa anumang paraan ay hindi mabibigo. Kaya pag nanggaling sa Panginoon Kristo ang salita, talagang amen yan. Totoong totoo. At yung sumunod na punto rito ay may kaugnayan din sa amen. Nang saksing tapat at totoo. Nagamit na rin natin nung araw to. Nung nakaraang lesson natin. Dahil si Kristo talaga ay tapat. Totoo. Walang kasalanan. Tapat at totoo. Tapat siya sa Diyos. Sa bungad pa lang ng pag-aaral ng Revelation ay nabanggit na nagpakilala na ang ating Panginoon Kristo bilang isang saksing tapat. Nabasa na natin noon to, no? Kinote ko lang yung katapat noon, no? Sa Revelation 1:5. At mula kay Yesu Kristo, yung revelation mula kay Yesu Kristo, na siyang saksing tapat. Sa Revelation 19:11, ito yung sa second coming ng Panginoon Kristo, ay tinatawag siya na tapat at totoo. Ang katangian ng ating Panginoon Kristo na tapat at totoo ay nakakapit sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. At bilang saksing tapat, saksing, witness na tapat at totoo ang pangunahing gawain ng Panginoon Kristo ay ipakilala niya ang ating Panginoon Diyos. Siya yung naging witness ng ating Panginoon Diyos nung siya'y nangangaral pa sa lupa. Ano ibig natin sabihin? Dito sa 1:1-18, ang sabi nga rito, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ay nagpakilala sa Kanya. Ang nagpakilala sa Kanya. Nakakita natin, no? Walang nakakita talaga. Si Jesus ay galing mismo sa Diyos. Nasa kandungan siya ng Ama. Ibig sabihin, kapiling siya ng Diyos. Kaya't siya lamang ang tunay na nagpakilala sa Diyos ng lubos-lubosan. Si Kristo lamang ang nagpakilala sa Diyos na talagang nakakita sa Diyos. Di ba? At mapapansin natin, ang Panginoong Kristo ay tinawag din dito na ang Diyos na tanging anak. Ang talatang ito ay nagpapatunay din na si Yesu Kristo ay Diyos bagamat hindi siya ang amang Diyos. Sa English nga, the only begotten God. Only begotten God. Sino? Sino ang the only begotten God? Ang ating Panginoon Kristo. Pero hindi siya yung ama. Anak nga ang tawag sa kanya. So, yun po mga kapatid. Kaya masasabi natin, yung pagiging saksing tapat at totoo ng ating Panginoon Kristo ay talaga matibay na matibay sabagat galing siya mismo sa Diyos. Kasama niya ang Diyos bago siya napunta rito sa lupa. Kaya siya tinawag na saksing tapat at totoo. Yung isa pang punto rito, yung pangatlong punto ng pagpapakilala ng Panginoon Kristo sa kanyang sarili, ito mga kapatid, yung pasimula ng paglalang ng Diyos. Siya yung pasimula ng paglalang ng Diyos. Sabi nga rito sa Colossus 1:15, palawakin pa natin ng konti yan, mga kapatid. Kung ano ba ibig sabihin na siya yung pasimula ng paglalang ng Diyos? Ibig ba sabihin nilikha rin siya ng Diyos? Hindi po. Hindi siya nilikha ng Diyos. Siya lang yung pasimula ng paglalang ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Sa Colossus 1:15, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Si Kristo dito, sabi, panganay, firstborn sa lahat ng mga nilalang. Ngunit hindi ito nangangahulugan na si Kristo ay nilikha din ng Diyos. Bakit natin nasabi ito? Tingnan natin yung sumunod na talata riyan, mga kapatid. 15 yan, verse 16. Ang sabi, sapagkat sa pamamagitan niya, ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita. Yun ang ibig sabihin nun na pagiging firstborn ng ating Panginoon Kristo. For by Him all things were created. Sa pamamagitan ni Kristo,
ay nilalang ang lahat ng mga bagay. No? Tuloy pa natin, mahaba yung talata. No? Yung continuation yan. Sa 16 pa rin, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niyan, sa pamamagitan ni Kristo. At para sa Kanya, o lumalabas ba yan, ay nilikha ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, kung wala si Kristo, ay hindi nalikha ang lahat ng mga bagay. Kaya ang Panginoong Jesucristo, kung tawagan na iba, ay co-creator. Kasama siya sa paglikha ng Diyos. Hindi siya nilikha ng Diyos, kundi ang Panginoong Jesucristo ay lumilikha na kasama ng Diyos. Nakita nga, kaya sabi nga rito sa John 1:3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Isipin nga ninyo, kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. O hindi siya nilikha. Nasa Kanya nga ang buhay. Kaya nga nagkaroon ng buhay. Dahil na kay Kristo ang buhay. Kaya nga co-creator. So yan ang ibig sabihin ng pasimula ng paglalang. Kaya dito sa pagpapakilala ng Panginoon Jesucristo sa iglesia sa Laodicea ng kanyang karakter, ang sabi niya, siya yung amen. Siya yung saksing tapat. Siya yung pasimula ng paglalang ng Diyos. Na ibig sabihin ay ito'y pagtawag ng pansin sa mga sinulatan, ang kanyang matayog na kalagayan, ang kanyang maluwalhating kalagayan, na siya ang dapat pagtiwalaan at hindi ang sarili. Na ang Panginoong Jesucristo ang dapat pagtiwalaan ng mga Kristiyano sa Laodicea. At ang sulat na ito, mga kapatid, ay hindi lamang para sa mga taga-Laodicea. Ito'y para na rin sa atin. Di ba ba? Tuloy natin, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, alam ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. So, ang nais ng Panginoon Jesucristo, yung mga Kristiyano sa Laodicea, at ganun din tayo. Ganun din tayo dahil ito'y para rin sa atin. Dapat hindi tayo malamig. Ang sabi rito, dapat alam natin kung saan tayo nakalagay. Ang kalagayan kasi rito, hindi malamig o mainit. Ibig sabihin, alanganin. Ang ibig ng Panginoong Jesucristo, dapat malamig tayo kung malamig, mainit kung mainit. Ano ibig sabihin yan? No? Tingnan po natin, mga kapatid. Kaya dahil ikaw ay malahininga, yun ang tawag ng Panginoong Jesucristo, malahininga, lukewarm. Parang nasa gitna ng malamig at ng mainit. Ang tawagan ng iba ay maligamgam, malahininga naman ang pagkakasulat dito. No? Kaya, pag ganun daw ang kalagayan natin, hindi daw tayo malamig, hindi tayo mainit, ano mangyayari sa atin? Ay, isusuka kita mula sa aking bibig. Isusuka tayo. So, alam nyo mga kapatid, historically nga, nakita natin kanina, na itong Laodicea, yan po yung mapa ng Asia Minor, mapapansin ninyo, yung Laodicea, nasa katabi niyan yung Hierapolis at yung Colossus na pinanggagalingan ng kanilang tubig at dumadaan nga sa pamamagitan ng aqueduct, no? Na pagdating ng tubig sa kanila, hindi na masarap inumin. Hindi dahil sa hindi na masarap, kundi nakasusuka. At ayon din sa mga historian, gano'n nga ang kalagayan ng tubig sa Laodicea. Kaya ang Panginoon Jesucristo, ang sabi, isusuka kita, no? Sa aking bibig. So, ang gusto ng Panginoon Jesucristo, definido ang ating kalagayan. Kung malamig tayo. Kung mainit, mainit. Ano ibig sabihin yan? Walang kaugnayan yan sa pagiging malamig natin sa pananampalataya o mainit sa pananampalataya. Kundi, yan yung pinakikita lang dyan. Dapat definido tayo. Definido, tiyak ang ating kalagayan. Hindi yan yung malamig sa pananampalataya o mainit sa pananampalataya. Ang ibig sabihin lang yan, hindi dapat tayo alanganin sa ating spiritual na kalagayan. Bakit natin nasabing ganun? Kasi pinaliwanag din naman sa susunod na talata kung anong ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo. Na bakit gusto niya na ikaw ay kung malamig ka, malamig ka. Kung mainit ka, mainit ka. Ayaw niya ng alanganin ka. Bakit? Bakit ba nasabi niya? Yung sumunod na talata sa
verse 17, ang sabi ng Panginoon, sapagkat sinasabi mo, ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na malahiningan sila alanganin sila Bakit ba sila naging alanganin sa kaharapan ng Panginoong Hesukristo? Ito kasi ang kalagayan ng mga taga-Laodicea. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-abag, maralita, bulag at hubad. Ano ang nakikita natin yan? Bakit ba nasabi ng Panginoon? Lumalabas yan ipinagmamalaki ng mga taga-Laodicea na sila'y mayaman. Naging mariwasa sila, naging marangya ang kanilang pamumuhay. Maluwag ang kanilang pamumuhay pagdating sa pinansyal at mga material. At hindi na nga siya nangangailangan ng anuman. Ibig sabihin pag sinabi hindi siya nangangailangan ng anuman, pati ang Panginoon Kristo ay natabunan na ng kanilang mga blessing. Dahil sa abundance, dahil sa laki ng mga natatanggap nilang pagpapalang material, hindi na nga nila kailangan. Yun ang kanilang isipan. Hindi na nila kailangan, hindi na nangangailangan ng anuman. Kaya lumilitaw rito? Yan yung sinasabi ng mga Bible scholars. Na itong mga Kristiyano sa Laodicea, umasa na lang ng umasa sa mga material na taglay nila. At nakalimutan na nila ang Panginoon. Dahil sa dami ng mga material na pagpapala na nakamit nila dito sa ibabaw ng lupa. Pero ang tingin sa kanila ng Panginoon Diyos, bakit natin nasabi yun? Dahil ang tingin sa kanila ng Panginoon hindi mo nalalamang ikaw ay aba. Hindi na nila nakita na sila'y aba pala. No? Wretched. Pag sinabing aba, wasak-wasak. Aba, kahabag-habag, miserable, maralita, bulag at hubad. Alam niyo mga kapatid, na nakakalimutan kasi ng mga taong ito. Katulad din ng ilang mga tao sa panahon natin ngayon. Hindi lang ilan, marami. Maging ang ibang mga Kristiyano nakakalimot doon sa aral at tinagubili ng Diyos sa banal na kasulatan na kung ano man meron tayo mga kapatid. Kung ano man merong kang kayamanan dyan, ano man ang ari-arian mo, malaki man o maliit, galing yan sa Panginoon Diyos. Hindi galing sa iyong sarili. Sabi nga rito sa Deuteronomy, paalala ni Moises noong panahon na yun, huwag mong sasabihin sa iyong puso ang aking kapangyarihan at ang aking lakas at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin o sa akin ng kayamanang ito. Hindi natin dapat sabihin kung naging mayaman tayo, kung may mayaman man, o kahit hindi ka mayaman, kung nagiging maluwag ang buhay natin. Hindi natin dapat sabihin yan nagbigay sa akin nung kayamanang ito. Malit na kayamanan man yan o malaki. Lalo na kung malaki, di ba? Huwag mo sasabihin nanggaling sa iyong sariling lakas yan. Nanggaling sa iyong abilidad, nanggaling sa iyong kapangyarihan. Kundi, ang sabi dito sa Deuteronomy, tuloy natin talata, sumunod na verse, kundi aalalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Yan yung yung pangako ng Diyos sa Israel. Pero nagpaalala ang Diyos sa mga Israelita na kapag dumating sila, na yumaman sila, naging marangya ang kanilang pamumuhay, huwag nilang sasabihin galing yun sa kanilang abilidad. Ang kayamanan o material na pag-ari ay hindi sukatan ng pagiging karapat-dapat sa Diyos. Gaya ng maraming mga tao, nakalulungkot pa nga. Maging ang ilang mga Kristiyano ay nagsasabi, may mga nagtuturo pa ng gano'n Bakit ka naghihirap? Alam mo ba na ikaw ay anak ng mayamang Diyos? Bakit ikaw ay mahirap? Yung mga gano'ng mga approach, no? Ang ama mo ay may pag-aari ng lahat ng mga bagay. Hindi daw tayo dapat maghirap dito. Meron pa nga nagtuturo na kaya daw ang isa ay nananatiling mahirap hindi makaahon sa kahirapan dahil marami siyang pagkukulang sa harap ng Diyos. Kaya ba tayo mahirap? Dahil marami tayong pagkukulang sa harap ng Diyos. Nawari bagang ang biyaya ng Diyos, yung mga pagpapala ng Diyos ay nakikita sa mga bagay na tinatangkilik. Naging sukatan na ng lipunan
Yung mga material na pag-aari, doon ka sinusukat ngayon eh. Alam mo mga tao, mga sanlibutan at minsan mga Kristiyano rin. Sinusukat ka yung pananampalataya at relasyon man sa Diyos doon sa kung ano meron ka. Naku, magkakamali tayo kapag sinukat natin na, halimbawa, mayaman tayo, sinabi natin abay, talagang ako yung mas mayaman kaysa kapatid na ganun. Ibig sabihin mas malapit ako sa Diyos. Hindi ho totoo yan, mga kapatid. Walang ganun pagtuturo ang Biblia. Ang pagiging matagumpay o successful sa buhay ay hindi nasusukat sa dami ng mga material. At kung ano man ang na-acquire mo sa buhay nito, kung ano man na-achieve mo, hindi yan nasusukat, mga kapatid. Ang biyaya ng Panginoon, yung pagiging malapit natin sa Diyos. Sa Biblia nga, nagtuturo ang Panginoon Kristo ng against sa materialismo. Sabi nga rito sa Lucas 12:15, sinabi niya sa kanila, sabi ng Panginoon sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Kasakiman ang tinuturo ito. Ano ba may kaugnayan sa kasakiman? Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Wala sa kasaganahan ng mga ari-arian natin. Ang buhay natin. Hindi diyan nakasalalay ang buhay natin, kundi nakasalalay ang buhay natin sa Panginoon. At ang bilin nga sa mga mayayaman. May mga kapatid naman talaga na nagsiyaman din naman. Umasenso sa buhay pagdating kung pinag-uusapan ay financial na pag-uusap. Pero hindi nga sukatan yun, mga kapatid, na ikaw ay malakas sa Diyos o mahina sa Diyos. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Totoo yun kapag ikaw ay mayaman. Kaya huwag ka makakalimot kung ikaw ay mayaman na ang kayamanan mo ay galing sa Panginoon. Kaya ang bilin nga dito sa unang Timoteo ni Apostol Pablo sa mga mayayamang kapatid. Ang sabi rito, ang mayayaman sa sanlibutan ito. Dito ko yan, yung mga kapatid na mayayaman. Ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ang lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. So yun ang aral ng Bagong Tipan. Huwag tayo umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, mga kumukupas na kayamanan, kundi umasa tayo sa Diyos. Mayaman ka man o mahirap ka, dapat ang ating pag-asa ay sa Diyos. Yan yung wala rito. Yan yung wala rito sa iglesia sa Laodicea. Kaya nasabi ng Panginoon Kristo yan, talatang yan, na sinasabi ng mga taga-Laodicea na ako'y mayaman at naging mariwasa. Pero ang tingin sa kanila ng Panginoon, hindi mo nalalamang ikaw ay kabag-abag, maralita, bulag at ubad. So, pwede pala ang isang tao sa physical maganda ang kanyang kalagayan, pero sa tingin ng Diyos ay siya, kahabag-abag, maralita, hubad at bulag. So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo nangangailangan ng anuman. Kinakailangan natin ang ating Panginoon Kristo sa buhay natin. Kaya ang payo ng Panginoon Kristo sa sumunod na verse sa 18, ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. So, yun ang unang payo. Bumili ka sa akin ng gintong dinalisay na apoy at ng mabubuting damit upang iyong maisuot at upang wag mahayag ang iyong kahiyayang kahubaran. Ano pa bibilin? At ng papayid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Pag-aralan natin yan. Sandali lang ko naman to, mga kapatid. Hindi naman literal na bibili tayo sa Panginoon. Hindi naman siya nagbebenta literally. Dito ay nakikita natin na kay Kristo nang gagaling yan. Yung gintong dinalisay na apoy. At kapag nakamit natin yan, ikayayaman natin yan. Pero yan spiritual, mga kapatid. Hindi kayayaman na dadami ang pera mo sa bangko. Kung ipagkalob sa'yo, okay, pero pwede rin hindi. Sapagkat yung mga lingkod ng Diyos noong unang panahon, hindi naman nagsiyaman. Hindi lahat nagsiyaman. Merong mga nagsiyaman, pero kaunti kaysa doon sa mga ordinaryo lang ang pamumuhay. So pag-aralan po natin, mga kapatid, ang tunay na kayamanan ay hindi mga material na bagay na maaaring maging pag-aari natin dito sa lupa. Na parito si Kristo hindi upang payamanin tayo sa material o bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at tunay na buhay. Kaya nga dito makikita natin na sa pagtuturo ng Biblia, mapalad tayo kapag nasumpungan natin yung isang bagay na higit pa sa kayamanan ng buhay na ito. At makikita natin na kapag nakuha natin yun, talagang magiging mayaman tayo sapagkat higit pa yun sa pagiging mayaman. Ano ba yun? Pag-aralan po natin
Sabi nga rito sa Kawikaan, mapalad ang tao na nakasusumpong ng karunungan, wisdom. Ang tinutukoy niyan. At ang tao na nagtatamo ng kaunawaan, yun ang importante sa tao. Makakuha natin ang wisdom. Masumpungan natin ang wisdom. Blessed. Gusto nyo ma-bless, kailangan mo ng wisdom at understanding. At ang tinutukoy dyan ay wisdom and understanding na nanggagaling sa Panginoon. Tuloy natin ang basa, sumunod na verse dyan. Paano natin nasabi may kaugnayan sa kayamanan yan? Ito kasi sabi, sapagkat ang pakinabang rito kaysa pilak ay mas mahinam. At ang mapapakinabangan dito ay higit kaysa gintong dinalisay. So, ang profit na makukuha natin dyan, better than the profit of silver. Better than fine gold. Kaya nasabi natin, may kaugnayan yan. Doon sa kayamanan, sa pagyaman. Ano yun? Yung wisdom and understanding na nanggagaling sa Panginoon. Parang yun ang inaalok ng Panginoon sa Kristo rin. Bumili ka sa akin ng gintong tinalisay na apoy upang ikaw ay yumaman. Physically mayayaman sila pero wala silang wisdom. Wala silang understanding. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, bumili kayo. Dito nga sa continuation pa sa Proverbs 3:40 yan, sa 15, yung wisdom and understanding ay mas mahalaga pa kaysa mga alahas. Siya ay mas mahalaga, sabi dyan. At wala sa mga bagay na ninanasa mo ang mayahambing sa kanya. Wala sa mga bagay na ninanasa ng tao ang mayahambing doon sa karunungan at kaunawaan na ipagkakalob ng Panginoon. Paano ba natin mararating yan? Kailangan nag-aaral tayo ng salita ng Diyos sapagkat yun na magtuturo sa atin ng wisdom and understanding. So yan ang nakikita natin na kinakailangan i-acquire natin. Yung ibig sabihin, bumili ka sa akin ng gintong dinalisay. Hindi literal na pagbilihan, kundi kunin natin yung gintong dinalisay ng apoy upang tayo ay yumaman. Galing sa ating Panginoon Kristo. At ang Panginoon Kristo ang source ng lahat ng mga tunay na kayamanan. So yun ang kulang sa kanila. Kaya pinapayo wala silang gintong dinalisay ng apoy. Mayaman sila spiritually, literally, pero spiritually mahirap sila sa mata ng Diyos. Ano pa ang alok ng Panginoon sa Kristo? Bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at mapuputing damit upang iyong maisuot at wag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran. Ano ba ibig sabihin ng mapuputing damit? Kung titingnan nga natin, sulat ng Panginoon sa Kristo, parang kumukontra dun sa kanilang physical na kalagayan ng panahon na yun. Ang Laodicea ay kilala sa kanilang industriya na meron silang industriya ng maitim na mga balabal. Ngayon naman, sinasabi ng Panginoon Jesus na sa mga Kristiyano dyan na nangangailangan sila ng mapuputing damit upang matakpan ng kanilang mga spiritual na kaubaran. Spiritual na kaubaran yan. Mga kahiyahiyang kaubaran. Alam niyo sa Revelation, yung mabubuting damit ay simbolo ng katwiran. Maraming mga talata dyan. Hindi na natin mababasa. Dahil kukulangin tayo ng panahon. Ang mabubuting kasuotan ay simbolo ng righteousness. Ang iglesia ay hindi makakamit ang righteousness ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng sarili lang pagpupunyagi. Yung mga damit na nagiging maputi, yung spiritual na damit natin, ay nagiging maputi lamang yan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Tingnan natin mga kapatid ang isang talata rito sa Revelation na nagpapakita ng ganong katotohanan. Ito mga kapatid yung babasahin natin nung makita natin o nung makita ni Apostol Juan yung magaganap sa future na pinakita sa kanya ng Panginoon. Na nakita siya ng napakaraming mga tao na hindi mabilang ng sinaman, na nakatayo sa harapan ng trono ng Kordero, nakadamit ng mapuputing damit. At tinanong siya ng anghel, kung alam ba niya kung sino-sino mga taong yun? Ang naging sagot ni Juan na ito. Ang sabi ni Apostol Juan, sinabi ko sa kanya, Ginoo, ikaw ang nakakalam. Hindi niya alam At sinabi niya sa akin, at sabi nung anghel na kausap ni Juan, ang mga ito ay nanggaling sa malaking kapigatihan. Yun pala nasa harapan ng trono ng Kordero.
nanggaling sa malaking kabigatan. At naghugas na kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Sa mga tuwid, ang mapuputing damit ay pumuti dahil sa dugo ng kordero. Ang dugo ni Kristo ang siyang magpapaputi ng ating mga kasuotan. Hindi ito literal. Ito spiritual na damit at spiritual na kaputian. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo na bumili ka sa akin ng mabubuting damit upang maisuot. Alam niyo mga kapatid, kung lalaliman pa natin na isusuot daw natin ang bibilin nating damit kay Hesus Kristo na mapuputi para hindi mahayag ang ating mga kahiyahiyang mga kasalanan sa harap ng Diyos. Paano ba yun, mga kapatid? Ito po sabi rito sa Galatia 3:27. Kunin natin ang pagpapaliwanag na gaya ng ibang mga talata tungkol sa damit. Ano ba yung damit? Binibihis, di ba? Mapuputing damit para maisuot. Ano ba isusuot natin ang nanggagaling kay Kristo? Ang sabi nito sa Galatia 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismoan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Dapat ganun ang kalagayan natin. Pero sa iglesia sa Laodicea, hindi ganun. Kahit nabautismoan sila kay Kristo, hindi pa nila nabihis si Kristo. Dapat ang kalagayan natin, kapag tayo nabautismoan kay Kristo, ay ibinihis na natin si Kristo. Sa Roma 13:14, at sabi, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Isuot na parang damit ang ating Panginoon Hesukristo. Ibig sabihin, ang Panginoon Hesukristo ay dapat lumukob sa buhay natin sa araw-araw na parang damit na para matabunan tayo. Paano mangyayari yon? Sabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. So dapat hiwalay natin ang ating mga pag-iisip, ang ating buhay sa mga makabundong mga bagay, mga laman, mga gawa ng laman, yung mga kasalanan. Huwag tayo mabuhay sa ganun, kundi isuot natin ang Panginoon Kristo. Ito pa sabi sa Colossus 3:9, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Hinubad na natin ang dati nating pagkatao. Sinulat ni Apostol Pablo yan sa mga taga-Colossus 30 years before na maganap yung nasa Revelation. Tuloy pa natin. No? Sabi rin, hinubad na daw natin ang dati nating pagkatao. Dapat ganyan ang kalagayan natin. Yung dating nakarambuhay natin na hindi pa tayo kay Kristo, wala na yun dapat. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao. So, bagong buhay na dapat tayo. At ang buhay natin ay nabubuhay tayo sa ating Panginoong Kristo na binago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. So, renewed to a true knowledge according to the image of the one who created Him. So, nabanggit na naman yung knowledge dito. Ayon sa kaalaman, no? Binago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Nagbihis ng bagong pagkatao. So, ganyan dapat ang buhay natin. Paano ba yan? Paano ba yung pagbibihis ng bagong pagkatao? No? Ito ang sabi rito sa Efeso 4:22. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Alisin daw natin yung way of life natin, yung dati natin mga pag-uugali na labag sa mga utos ng Diyos. Alisin na natin. Kung dati ka tamad, dapat ngayon masipag ka na. Kung dating palamura ka, hindi ka na dapat nagmumura. Kung dati ka magnanakaw, hindi ka na dapat nagnanakaw. Kung dati ka mapakipid, hindi ka na dapat nakikipid. May pagbabago, di ba? Yung paraan ng pamumuhay. Alisin na naman kasi natin yun. Yung paraan ng pamumuhay. At ang sabi nito, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. So may kaugnayan yan, di ba? Sa pagbibihis din, sa pagsusuot natin ng maputing damit. Kayo magbihis ng bagong pagkatao. Hinauna dyan kanina, balikan natin. Magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Baguhin natin ang mindset natin. Yung espiritu na nasa isip natin, baguhin natin yan. At magbihis tayo ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos,
sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Yan ang nakikita natin dyan. Nung magalok ang Panginoon Kristo na ipinapayo ko sa iyo na bumili sa akin ng mapuputing damit upang maisuot at huwag mahayag ang iyong kahiyayang kaubaran. Ano pa susunod na punto dito? Ano pa bibili sa Panginoon Kristo? Ng pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Bumili raw. Ibig sabihin, kumuha tayo sa ating Panginoon Kristo. Actually, hindi naman natin babayaran yan. Libre yan. Figurative lang yan bumili. So spiritually, mga bulag, yung mga taga-Laodicea, yan ang ipinapahiwatig ng mga salitang yan. Kung makatatanggap lamang sila ng biyaya, matatanggal ang pagkabulag nila sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yan din yung, kung titingnan natin, ang prayer ni Apostol Pablo noong 30 years ago sa mga taga-Epeso naman. Dito sa Revised Tagalog Popular Version, sabi rito, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Tingnan niyo yung prayer ni Apostol Pablo. I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Maliwanagan yung pag-iisip. Yan ang panalangin ni Pablo, na maliwanagan ng Diyos ang pag-iisip ng mga Kristiyano para higit nating maunawan kung ano ba ang dapat nating asahan sa Diyos sa kanyang pagkakatawag sa atin. Ang inaasahan natin sa Diyos maraming bagay, pero higit sa lahat, inaasahan natin ang kanyang mga pangako. Hindi lamang sa buhay na ito. Iba kasi nakapokus lang sa buhay na ito. Yan ang naging sakit. Yan ang naging sakit ng mga taga-Laodicea. Nakapokus lang sila sa mga material na bagay. Hindi na nila naisip yung mga pangako ng Diyos dahil natabunan na sila ng mga material na mga pagpapala. So, dapat ang mga material na pagpapala ay makatulong sa atin upang lalo nating maisip ang tungkol sa Diyos. Kaso nangyari doon sa mga taga-Laodicea, nakalimot sila. Hindi na raw sila nangangailangan ng anuman. Kaya ang panalangin ng Apostol Pablo, ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan, na maliwanagan ng isipan natin, maliwanagan ng Diyos ang isipan natin para maunawaan natin kung ano ang mga dapat na ating asahan sa pagkakatawag sa atin. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Saan ba masagana ang pagpapala ng Diyos sa kanyang mga banal? Hindi dito sa ibabaw ng lupa, sapagkat kung sa physical natin susukatin, maraming Kristiyano ang namatay sa hirap, sa sakit, sa mga pag-uusig. Pero sa bayang banal, sa buhay na walang hanggan, nandun yung mga pagpapala talaga na inilaan ng Diyos para sa atin. So yan naman sasabi natin doon sa pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Para makakita natin kung ano talaga ang mas mahalaga sa buhay. Kinakailangan ang mga taga-Laodicea ay bumili ng pampahid sa ating Panginoon Kristo. So, hindi literal yan na bibili nila. So, yan ang sinasabi rito na diferensya kasi nila. Sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at naging marewasa, hindi ako nangangailangan ng anuman. Kundi, hindi mo nalalamang ikaw ay kahabag-habag, maralita, bulag, at umad. At ang sumunod na talata riyan, ang lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Yun ang pagtuturo talaga ng Biblia. Kapag mahal ka ng Panginoon, didisiplinahin ka. O dito nakikita natin sa kabila ng hindi magandang kalagayan sa harap ni Kristo ng mga Kristiyano sa Laodicea, kahit na wala man lang isa man lang banggit ang Panginoon Kristo na magandang katangian nila, pero dito nakita natin na mahal pa rin sila ng Panginoon. Gaya din natin, kung ano man ang pagkukulang natin, isipin natin, mahal tayo ng Panginoon. Pero sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, kapag tayo may pagkukulang, ay sinasaway niya tayo at dinidisiplina tayo. Papaluin tayo ng Panginoon dahil mahal tayo ng Panginoon. Parurusahan tayo ng Panginoon. Sasawayin tayo dahil mahal tayo ng Panginoon. Yan ang nakita natin yan. Mahal ng Panginoon Kristo. Ang mga Kristiyanong taga-Laodicea, kahit sila'y mapagkatiwala sa kanilang sarili at sa kanilang mga tinatangkilik, pero mahal pa rin sila.
Kaya ang payo sa kanila, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Magsikap at magsisi. Ibig sabihin talagang pag sinabi magsikap zealous, yung maging aktibo, magsikap, magpursigi, di ba? Magpursigi sa kanilang pananampalataya at magsisi. At ang pagsisisi, alam naman natin mga kapatid, hindi yung iiyak-iyak ka lang nang dahil sa iyong nagawang kasalanan, kundi hindi mo na muling gagawin. Magbabago ka ng pag-iisip, magbabago ka ng landas. Yan ang instruction sa kanila ng ating Panginoong Kristo. At meron pa, bago tayo magwakas, ang sabi nito sa 3:20, makinig ka. Ibig sabihin, pagtawag ng atensyon niya, listen, no? Listen and listen good, no? Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutok-tok. Ano yung pinapakita dyan? Nakatayo ang Panginoong Kristo na sa may pintuan kumakatok. Siya ang lumalapit sa atin. Nasa may pintuan lang. Ibig sabihin, hindi siya malayo sa atin. Ang Panginoong Kristo ang lumalapit. Nakita niyo ang kalagayan ng iglesia sa Laodicea? Wala daw silang kailangan na anuman, pero nandiyan pa rin ang Panginoong Kristo kahit hindi nila naiisip na kailangan nila ang Panginoon. Lumalapit pa rin sa atin ang Panginoon. Tumutok-tok, kumakatok. At ang sabi niya, kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto. Di ba? Kailangan dinggin natin ang tinig ng Panginoon. Kailangan dinggin natin ang kanyang mga salita. Kapag dininig natin ang tinig ng Panginoon, kaya napakahalaga ang tinig ng Panginoon. Kung talagang nananampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo, dapat patuloy tayo nag-aaral ng kanyang mga salita. Sabi nga ng Panginoon, siya'y nangangaral pa dito sa lupa, sa John 12:48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay merong isang humahatol sa kanya. Ang salitang aking sinabi ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. So ang pagtanggap kay Kristo ay kasama din sa pagtanggap ng kanyang salita. Kasi ang pagtakwil sa kanya, ang pagtakwil sa akin, sabi, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita. Dalawang bagay yan. Tinatakwil mo si Kristo at hindi mo tinatanggap ang kanyang salita. Kaya kung lalagyan natin sa positive yan, pagtanggap kay Kristo, ibig sabihin, hindi mo siya tinatakwil, tinatanggap mo rin ang kanyang salita. Kaya importante yan. Yan yung sinasabi rito. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ng pinto. Importante, diringgin ng tinig at bubuksan natin ang pinto. Ibig sabihin, we welcome natin ang Panginoon Kristo. Ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Papasok siya, ang Panginoon Kristo sa atin. Ano yung pinapakita niyan? Magkakaroon tayo ng fellowship sa ating Panginoon Kristo. Makakapiling natin ang Panginoon dito pa lang sa buhay nito hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Di ba maganda yun? Palagi nating madarama ang presensya ng Panginoon. Pero kailan yan? Kung diringgin natin ang tinig niya, kapag binuksan natin ang ating buhay para sa ating Panginoon. Kakain siya, nakasalo tayo. Ibig sabihin talagang makakasama natin ang Panginoon. At ito pa ang bilin ng Panginoon, ang magtagumpay ay pagkakalooban ko na umupong kasama ko sa aking trono. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang trono. Isang malaking pagpapala yan. Kung magtatagumpay, hindi lang para sa mga Laodicea, para sa atin. Kung magtatagumpay tayo sa buhay na ito, mapangahawakan natin ang mga aral ni Kristo, ay mauupo tayong kasama ni Kristo sa kanyang trono. Yan nagpapakita ng isang maluwalhating kalagayan sa future. Isipin mo nga, uupo ka sa trono ng ating Panginoong Jesucristo kung paano umupo siya, nakasama ng kanyang Ama sa kanyang trono dahil siya'y nagtagumpay rin. At sa huling talata, ng sulat din, ang sabi, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So gaya ng mga sulat ng Panginoon Kristo doon sa 6 na iglesyang nakaraan, ay palaging ganyan ang kanyang mga pangwakas na pananalita. Ang talatang yan ay muling nagpapakilala sa atin na tayo ay involved dyan sa sulat na yan. Meron tayong sangkot tayo sa sulat ng ating Panginoon Kristo. At nawa, mga kapatid, ay tunay na nakuha natin ang mensahe sa sulat ng Panginoon Kristo dito sa Iglesia sa Laodicea.